Blessed Sunday po sa ating lahat. Ngayon pong umaga, patuloy po nating purihin at sambahin ang ating Panginoon. Ano man po yung pinagdaanan natin for the past weeks, past months, ilatag po natin yan lahat sa Panginoon. Dahil today we will declare He is our God. And He's the only to be praised. He's the only one to be honored for this day sa ating pananambahan po sa umagang ito. Sabi nga po sa Psalms 99 verses 1 to 5, the Lord reigns, let the peoples tremble. He sits enthroned upon the cherubim, let the earth quake. The Lord is great in Zion. He is exalted over all the peoples. Let them praise your great and awesome name. Holy is He. The King in His might loved justice. He have established equity. You have executed justice and righteousness in Jacob. Exalt the Lord our God. Worship at His footstool. Holy is He. Holy, holy, holy is the Lord. So yan po ang ating patuloy na i-declare at i-declare ngayong umagang ito sa ating pag-aawitan. Truly He is our God. Who can light the fire of 1,000 burning suns, blazing in the heavens? There is only one. He is our God. Who commands the nation, building up and tearing down, silencing His rivals? There is only one. He is our God. He is our God. Holy, You alone are holy, matchless in Your glory, Holy God. Who could come to save us when we turn away His love? Conquer us with kindness. There is only one. He is our God. He is our God. Holy, You alone are holy, matchless in Your glory. No one is like You, worthy. You alone are worthy. We adore You only, Holy God. Now to the King of the throne, who was and is to come, and to the Lamb who was slain, be glory. Now to the King of the throne, who was and is to come, and to the Lamb who was slain, be glory. Now to the King of the throne, who was and is to come, and to the Lamb who was slain, be glory. Holy, You alone are holy, matchless in Your glory. No one is like worthy, worthy. You alone are worthy. We adore You only. No one
None can stand before His majesty. Beautiful beyond our highest thought. Worthy, He's worthy. Holy, holy, holy is the Word made flesh. King of heaven, I've never seen. Come to claim the rebel and the wrath. Worthy, He's worthy. All glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one can rival your glory and fame. We'll live by the name of Jesus. Holy, 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 holy is the Lamb who died, canceling our death at Calvary, rising from the grave to reign on high. Worthy, He's worthy. All glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one can rival your glory and fame. We live by the name of Jesus. Let's declare this. Holy, 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 Lord Almighty, worthy is your name. Holy, holy, none beside you, greatly to be praised. Holy, holy, Lord Almighty, worthy is your name. Holy, holy, none beside you, greatly to be praised. All glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one can rival your glory and praise. We live by the name of Jesus. All glory, all glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one can rival your glory and praise.
because you are worthy, because you are holy. We thank you for this day, Lord God. We thank you for your life. We thank you for your love that continues embracing us, Lord God, encouraging us na kaya namin harapin anuman yung mga balakid sa buhay namin because of your strength, because of your power, and because of you. We are here, Lord God. We will continue to declare, apart from you, we are nothing, Lord. Wala kami dito, Panginoon, kung wala kayo sa buhay namin. And this day belongs to you and to you alone. May we give you all the glory, all the honor, kahit sa pakikinig namin, sa pagbabasa namin ng inyong salita. Kayo yung mapupurihan, kayo yung maitaas, kayo yung maitampok sa umagang ito. Because this is your day. Thank you very much, Lord. We praise you. Continue to touch our hearts and mind, Lord God. Continue to embrace us. Na kaya naming gawin, Panginoon, kaya naming harapin ang lahat dahil nandyan kayo, Panginoon. You are worthy and worthy to be praised, Lord God. We thank you, we honor you. This day belongs to you and to you alone. To you all the glory and all the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po, Blessed Church. Sa pagkakataong ito, hinihiling ko po kayo na makibasa sa akin. Buksan niyo po yung inyong mga Bibles sa Book of Colossians. At nasa chapter 1 pa rin po tayo. And this time we will focus on verses 12 to 14. Colossians 1, verses 12 to 14. Yan. Maikli lang po ito, kaya babasahin ko po sa Tagalog at Ingles. Colossians 1, 12 to 14, una po sa Magandang Balita, Biblia. Lagi kayong magpasalamat sa Ama, sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya, ay napalaya tayo sa makatuwid, ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. And sa English Standard Version po, ang sabi, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, at sa pagkakataong ito, sabay-sabay po tayo na manalangin, dumulog po sa kanyang trono.
Panginoon, salamat po sa panibagong umaga. Inaamin po namin na ang umagang ito, Lord, ay biyaya. Ito po, Panginoon, ay isang bagay na mayroon kami, bagamat hindi po kami karapat-dapat. Salamat po sa hininga. Salamat po sa lakas. Salamat po sa kakayahang bumangon. Kakayahan, Panginoon, Lord God, na muli maglagak ng panahon para papurihan ka, para sambahin ka, para awitan ka, at makinig sa iyong salita. Panginoon, kailangan ka po namin. Kailangan po namin ng inyong paggabay. Kailangan po namin ng inyong habag, ng inyong grasya sa aming buhay, ng inyong pagpapala. Kailangan po namin ng inyong pabor. Kailangan namin, Panginoon, ng inyong pagmamahal. Dahil doon lang po kami secured, Lord. Walang iba pa, Panginoon, na pwede kaming pagbalingan ng pananalig, Panginoon. Ikaw lamang po ang katiwa-tiwala. Ikaw lamang po, Panginoon, ang karapat-dapat sa aming buong pananalig. Nananahan po kami sa inyong pangako. At nananahan po kami sa katotohanan na ikaw po ay kasama namin ngayon. Na iba man po ang aming venue ng pananambahan, Lord. Marami sa aming mga miyembro, Panginoon, sa Blessed Church ay nasa kanilang tahanan. Pero salamat po, Panginoon, dahil hindi nagbabago ang object ng aming worship. It's still Jesus. It's still Jesus, Lord, that we are choosing to exalt over our lives. Mangusap ka po sa amin, gamitin niyo po ang inyong salita para katagpuin ang aming pinakamalalim na pangangailangan. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Colossians. We are still within this sermon series entitled Christ Alone, a Study of Colossians, at tayo po ay nasa part 4 na. So pang-apat na po ito na sermon bilang bahagi po ng ating pag-aaral sa mga aklat ng taga-Colosas. And by the way, gusto ko pong gamitin ng pulpito para ipaalalahanan po kayo na ang October po ay kung saan isineselebrate po natin yung tinatawag na Reformation Month. Okay? At ano pong nangyari sa Reformation? Ito po yung pagkakataon na hinadya ng Panginoon, tinadhana ng Panginoon para mabawi yung mga mahahalagang katotohanan na gustong-gustong agawin sa atin ng kaaway. Okay? Talking about the 5 solas, and we have talked about that in detail nung nakaraang October 2020. At yan pong mga sermon series na yan ay makikita pa rin naman po sa ating page, sa ating A Blessed Church page. So, I'm asking you, kung meron po kayong pagkakataon, hopefully meron po this week, na yun po ay balikan, yun po ay pag-aralan. Kasi po, ngayong pong October, tututok lang po tayo sa isa sa mga pillars ng Reformation, yung Solus Christus, na lumalabas po pangunahing tema ng Colossians. Kaya dito po tayo nag-aaral. Okay? Pero it's a good thing we have that recorded on our page, and soon magkakaroon na rin po tayo ng YouTube channel. It's being prepared, it's being set up. So para po mas madali sa ating ma-recover yung ating mga napag-aaralan sa A Blessed Church. Sa Rio de Janeiro, Brazil, meron pong isang napakataas na monumento. 2,310 feet. Okay? Mahigit sa 2,310 feet. Ang taas nito, ito po ay statue na itinayo pagkatapos po ng World War I. At ang nais po sana ng mga nagtayo nito, ito ay maging paalaala sa buong Brazil. Dahil po ito ay nakikita kumbaga parang napakataas niya at napakalaki niya na parang imposible mo siyang hindi matanaw kapag ikaw ay naroroon sa kanilang lugar. At ito po ay bilang paalala sana patungkol sa napakahalagang naisin ng mga nagtayo nito na mapanumbalik ang kanilang mga kababayan sa Diyos. Ito po kasi yung mga pagkakataon kung saan talagang nag-i-increase yung godlessness at saka yung kawalan ng pananampalataya ng mga tao sa Diyos. And because of this monument na kanilang itinayo, they were hoping that they will be brought back to God. Now, ito po yung picture
ng monumentong tinutukoy ko. Ito po ay nasa Mount Corcovado. Okay, siguro po familiar po sa inyo yan. Kung di ako nagkakamali, may mga pelikula na ano yan, nag-feature niyan. Particularly yata sa Fast and the Furious, isa yan sa mga naipakita sa ilan sa mga scenes, no? So, it symbolizes hope. It symbolizes that desire to reclaim the people of God or people of Rio back to God. Okay? Now, sikat na sikat po itong statue na ito. In fact, yan po ay kabilang doon sa tinatawag nating New Seven Wonders of the World. At ito po ay binibisita ng napakarami pong turista. Ang tawag po dyan ay Cristo Redentor. Pero for some reason, they pronounce it as Cristo Redentor. Cristo Redentor. Okay? Ang ibig pong sabihin niya ng Cristo Redentor ay Christ the Redeemer. Christ the Redeemer. So, kaya lang, ang pag-asa natin at ang prayer natin bilang mga anak ng Diyos ay sana yung mga tao po sa Brazil ay maintindihan na itong monumentong ito ay walang magagawa para sa kanila, no? Sana yun ang maintindihan nila na itong monumentong ito ay hindi karapat-dapat na paglagakan ng tiwala, especially kapag ang tinutukoy natin ay kaligtasan. So they need to put their faith on the actual person, on the actual Redeemer, no? Doon sa mismong manunubos na itinuturo ng Biblia. Walang iba po kundi si Jesucristo. Okay? So being the Redeemer, sa Tagalog po, manunubos, iyan po isa sa mga pangunahing role o gampanin ng ating Panginoong Jesus sa atin na masyadong familiar sa atin. No? In fact, napakarami na pong tula at napakarami na pong aklat ang naisulat patungkol po sa ating manunubos, patungkol dito sa gampanin niyang ito bilang isang redeemer, bilang isang manunubos, 'di ba? In fact, isa po sa mga all-time favorite classic song is yung My Redeemer is faithful and true, 'di ba? Na yan, kapag narinig ko yan, parang narinig ko yung boses ni Jonah at ni Marvin kasi dinuwet nila yan no? At ginagawa rin natin yung background or introductory song sa ating prayer and worship kung minsan. So, it's a very good song talking about the Redeemer. The Redeemer being faithful and true. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay patungkol dito sa tinatawag nating redemption. Okay? We call Jesus the Redeemer because He redeemed us. Okay? According to the Bible. Anong ibig sabihin ng redemption o pagtubos? Ayon sa Biblia. Yan po ang ating tututukan. Ngayon mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na i-share po itong link natin sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan na hindi pa nagsusuko ng buhay kay Kristo. Kung kayo po, ang desire po ninyo, yung inyong mga loved ones, yung inyong mga friends na hindi pa nakakakilala kay Jesus Christ, ay makarinig ng gospel, take this opportunity mga kapatid. Sa totoo lang po, mahihain po ako isa po sa mga challenge ay mag-preach online kasi alam ko po subject to scrutiny yung kapag online ka parang pwede kang marinig ng napakaraming tao kahit hindi mo member sa church. But I don't mind kasi this is a very important event. We will be using this opportunity to proclaim the gospel to them. So go ahead. Bigyan ko po kayo siguro ng 1 minute to do that. And kung gusto niyo pong i-chat sa kanila personally, no, and express, lagyan ng love letter 'yan. Sabihin niyo sa kanila, I love you enough that I want you to hear this truth. Go ahead, no, para makita nila na talagang may nagmamalasakit sa kanilang buhay, sa kanilang kaluluwa. Okay? And then I will continue. Okay. And as you do that, samahan niyo po ng prayer na ang kanilang puso po ay mapukaw ng salita ng Diyos. Ito po ay ika-4 na bahagi ng ating sermon series, as I mentioned earlier.
At ito pong particular na sermon na ating pag-aaralan ngayon ay may titulong Our Redemption in Christ. Ang ating katubusan kay Kristo. Sa pagkakataong ito, i-wrap up po natin yung introduction. Can you imagine that? Nasa fourth part na tayo ng Book of Colossians, pero nasa huling bahagi pa lang po tayo ng introduction. At kung kayo po ay maraming natutunan at naging pagpapala po sa inyo yung mga una nating pag-uusap noong mga nakaraang linggo, naku, isipin po ninyo, introduction pa lang yun. Nagsisimula pa lang po si Pablo sa kanyang liham. So, let's go ahead and talk about this. This is our fourth sermon, and again, wrapping up the introductory part of this magnificent book. Ito po ay patungkol sa person and work of Jesus Christ. Sa verse 12 po, ang sabi po, giving thanks to the Father. Giving thanks to the Father. Sa Tagalog, lagi kayong magpasalamat sa Ama. Okay? So, sinimulan po natin itong section na ito doon sa panalangin ni Pablo, okay? Para sa mga taga-Colosas, no? And at the same time, yung nakaraang linggo, magpanalangin niya sa mga taga-Colosas, and isa sa mga highlight ng kanyang prayer is that they will be filled with the knowledge of Christ. No? So, ngayon po, sinimulan ni Pablo dito sa verse 12, yung section, sa pamamagitan po ng isang admonition pag sinabi nating admonition, parang in-urge ni Pablo, hinihikayat ni Pablo ang mga taga-Colosas. Ang sabi niya, giving thanks to the Father. Okay? Tandaan po natin again yung sa verse 3 po, Paul tells them that he thanks the Lord for their lives. No? Sinasabi ni Pablo sa kanila na, ako, I'm thankful for you. I'm thankful for you. And then, he prays for them. Pero sa bahaging ito, ang makikita po natin, sinasabi niya sa mga taga-Colossians na pasalamatan ninyo ang Ama. So parang ito talaga yung pattern ng sulat ni Pablo, no? So ang panalangin po ay talagang asking and thanking, no? Yan po ay palaging magkaugnay. Now take note, sa verse 12 po, ito po ay pagpapatuloy ng sinabi niya doon sa verse 11, kung saan binigyang katiyakan ni Pablo, okay, he assures the Colossians that God strengthens them in Christ so that they can be more steadfast and patient with joy. Okay? So, sa pagpapatuloy po ng mga statement na yon, nandito po tayo sa verse 12. Kapag tiningnan po natin ang translation na yan sa New American Standard Bible, yung verse 12a, kaya ang sabi, joyously giving thanks to the Father. Joyously giving thanks to the Father. Okay? Ang makikita po natin dito, yung word na joy ay idinugtong. Yung word na joy po rito ay adverb. Okay? Pag sinabi pong adverb sa Tagalog, pang-abay. Ano po ang function ng pang-abay? Pinapaigting niya. Okay? O nilalagay niya sa mas mataas na intensity yung verb o yung salitang kilos. So, ang salitang kilos dyan, giving thanks. Di po ba? So, it modifies that verb. So, ang sinasabi ni Pablo dito, okay, ang isa sa mga dahilan kung bakit pinapalakas ng Diyos ang kanyang mga anak ay para matuto silang magpasalamat, at yung pagpapasalamat na yon ay hindi lang basta-bastang pagpapasalamat, kundi pagpapasalamat na may kagalakan. Kasi po, sa totoo lang, pwede naman tayo magpasalamat sa Diyos, hindi po ba? Pero pwede rin tayo magpasalamat ng walang kagalakan. Dahil maaring yung ating natamo ay normal na naman na nakukuha natin sa ating mga buhay. Hindi po ba? So, ganoon din naman sa Christmas, pwede magpapasalamat ka kasi nga, binigyan ka ng regalo. But in reality, pwedeng dahil hindi mo naman masyadong gusto yung regalo o hindi ka naman nagimbal doon sa pagiging kakaiba ng regalo, pwede ka lang magpasalamat, pero it doesn't necessarily follow that you are thanking the person with joy. No? Pero ang gusto ng Panginoon sa atin ay matuto tayong magpasalamat sa Diyos ng may kagalakan. Okay? At hindi po yun mangyayari kung hindi natin naiintindihan kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. At ito nga po ang dahilan kung bakit tayo mag-aaral dito sa verses 12 to 14. Ang aim po ng ating pag-aaral ngayon ay makita natin kung gaano kalalim, kung gaano katatag,
kung gaano kakulay at kung gaano katamis ang pag-ibig ni Jesus para sa atin. No? That's my goal. That's our goal for today. Maintindihan natin, hindi lamang po sa surface level, yung tinatawag nating gospel. Okay? Now, joy is something that God desires for His children. So, makikita po natin dito, God does not only want us to be thankful, He wants us to be thankful accompanied with joy. Okay? So, ang goal ng Panginoon sa atin ay tayo ay magalak, magkaroon ng kagalakan. And Christians who draw strength from God the Father through Christ will have the capacity to not only give thanks, but to be joyful when giving thanks, regardless of their situation in life. Okay? Tayo po ba ay mapagpasalamat? Okay? So, unti-unti po nating i-build up yung pusong mapagpasalamat sa tulong ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita. Itanim nawa ng Panginoon sa atin yung hindi lamang yung attitude ng thanksgiving, pero yung joyous attitude ng thanksgiving. No? So, let's go ahead and focus on the first part. Okay? First point is, Christians are qualified in Christ. Kung meron man tayong dapat ipagpasalamat, okay? Isa ito sa napakagandang bagay na mayroon tayo na nangyari sa ating buhay na kailangan talaga nating magalak, no? That Christians are qualified in Christ. So, when I'm talking about Christians, I'm not talking about Christians by religion or Christians by membership. I'm talking about that people who have surrendered their life to Christ. Okay? Yun pong ibig sabihin ng Kristiyano. Yung mga taong naglagak ng tiwala kay Kristo ng buong buo at wala nang iba pang tagapagligtas maliban sa Kanya. Okay? At itong mga taong ito, dahil sila'y pinahanahana ng banal na Espiritu, sila ay merong kagalakan at merong kagustuhan na sumunod sa Diyos. Okay? So, Jesus Christ is not only a Savior, but their Lord. Those people, we call them Christians. Okay? So sa verse 12, pagpapatuloy po ng ating talata, ang sabi, who has qualified you to share in the inheritance of the saints. Okay? Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. Yung word po, yung salitang qualified dito sa talatang ito, mga kapatid, ay nagpapakita po ng posisyon o estado. Okay? Pag sinabing ikaw ay qualified, okay, you are not like the others. Isa kang tao na nakamit ng criteria. Okay? Halimbawa po, kapag ikaw ay mag-a-apply ng trabaho, hindi ka naman pwedeng basta papasukin lang sa trabaho, okay, at bigyan ng posisyon sa kumpanya. Hindi po ba? There has to be what we call the qualifications. Okay? What are the qualifications for that job? Okay? So, ganun din po naman, kapag ang isang tao po, bago siya ituring na professional, no? Kailangan niya munang ma-qualify to operate in that titles. Ang mga doktor, hindi lang sila basta-bastang pwedeng tawaging doktor. They had to pass certain criteria to become doctors. Hindi po ba? Ganon din naman mga engineers. Even the teachers would have to pass qualifications. No? Yung mga qualifiers na tinatawag natin. Kailangan nilang mag-take ng licensure exams, ng ano pa ba, kung abogado, kailangan mag-take ng bar exam before they can be qualified. Okay? So, yun ang kinakailangan. Kailangan nilang makakumpleto ng antas ng pag-aaral. Kailangan nilang makagraduate before they can be qualified doon sa titulo, doon sa posisyon na kanilang taglay-taglay. Halimbawa naman po, kung ikaw ay isang atleta, yung iba po sa inyo na nagko-compete, you'd understand what I mean. Kapag athlete ka, hindi ka pwedeng basta-basta ipadala sa Olympics. Di po ba? In fact, bago ka makarating doon sa national level pa lang, ang dami ng pagdadaanan. Di ba? Merong yung parang school competition. If you're the best in that school, then you get to compete sa district,
then sa province, then sa region, bago ka makarating ng palarong pambansa, no? Now, bago ka kahit pasado ka na sa palarong pambansa, meron pa ring set of qualifications na kailangan mong ma-meet para makapag-compete internationally. So, we are talking about qualifications. Sa madaling salita po, itong qualifications na tinutukoy natin, na pinag-uusapan natin ngayon, ay may kinalaman po doon sa merito o merit na nakukuha natin. This is something that we earn. No? So, this position or status that we received is due to some form of merit. Ibig sabihin, meron po tayong ginawa, pinaghirapan, pinagpaguran natin, kaya napasa atin yung posisyon, napasa atin yung titulo, napasa atin yung trabaho. No? That's how qualification works generally. Pero sa verse 12, mga kapatid, this is a game changer. Why? Kasi mga kapatid, ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Colossians, yung qualification nila ay hindi isang bagay na kanilang naabot. Yung qualification na mayroon sila ay isang bagay na nakamtan nila hindi dahil sila'y mas banal sa iba. No? It's not because they are better than the others. So, yung qualification na nasa taga-Colossians is not based on their own merit. No? Hindi nila ito pinaghirapan, hindi nila ito pinagpaguran. They have achieved that, or they have received that. I think that's the proper term for that. They have received, natanggap nila ito dahil sa biyaya ng Diyos o dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Sa English, ang tawag po natin doon ay grace. Mga kapatid, pag sinabi po natin grace, ang ibig sabihin po nun, ang literal po na kahulugan nun ay undeserved, unmerited favor. Yun po ay pabor ng Diyos na napasa atin kahit hindi naman tayo nagme-merit, kahit hindi tayo karapat-dapat. Okay? Ang totoo niyan, kabaligtaran tayo. Bagsak tayong lahat sa qualification at walang sino man sa atin ang may kakayahang abutin yung qualification. Dahil sobrang taas ng standard ng Diyos, nobody qualifies. Okay? For all have sinned and fell short of the glory of God. Naintindihan po natin? Kaya wag po tayong mayabang na pipiliting kunin ang pabor ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. No? Kasi wala tayong kabutihang taglay na pwedeng ipagmalaki sa Diyos. And sometimes we tend to think that we are qualified because we are serving the Lord enough. No? Sometimes we tend to think that we can get to heaven because we are active in church, because we are serving in the church, because we are helping people. We are trying to purchase God's forgiveness. Hindi po ba? Pero mga kapatid, kailangan nating tandaan kung sino ang standard ng goodness. At gaano kataas ang standard ng Diyos when it comes to good works. No? When it comes to goodness. Kasi napakadali naman i-compare ng ating mga sarili. Mas mabait ako sa kapitbahay ko. Mas mabait ako kay Hitler. But in reality, hindi ka pwedeng mas mabait kay Jesus. And Jesus Christ is the standard of morality. He's the standard of holiness. He's the standard of goodness. Kaya kapag sinukat mo ang sarili mo kay Jesus, papalakda ka rin. Babagsak ka. You will never be able to attain that qualification. So, kapatid, iyan ang isang masaklap na katotohanan. Masaklap na katotohanan na kailangan mong tanggapin dahil yon ay katotohanan. Wala kang kakayahan na abutin ang standard ng Diyos kahit magpatumbling-tumbling ka ba araw-araw. Kahit anong gawin mo, kahit pag-aralin mo lahat ng maralita sa buong daigdig, kahit mamigay ka ng bigas sa buong Pilipinas, tuwing may bagyo, whatever we do. I'm not saying those are bad things. Those are good things. And you ought to be doing that if you claim to be Christians, no? in your capacity. But then, what I'm telling you is none of those things will matter when it comes to forgiveness, when it comes to God's favor. Okay? So, ano sinasabi ni Pablo rito sa verse 12? Ang sinasabi niya, God qualified believers. Sino po ang nag-qualify? Sino po ang nagdeklara na pwede? Okay? Sino ang nagdeklara na qualified ang mga mananampalataya sa Colossians? God. No? Pag tiningnan po natin muli, ang sabi po sa verse 12,
Giving thanks to the Father who has qualified you. Okay? You cannot qualify yourself. You don't qualify yourself. It has to be God. Because God sets the standard. Okay? So God qualified believers to what? To share in the inheritance of the saints in light. We'll talk more about that later. Now, this word means a lot to the Colossians. Napakahalaga nito para sa mga taga-Colosas. Bakit po? Kasi po, kapag ikaw ay under ng Roman government, ng Roman Empire, you have the idea of power and superiority. Okay? Kapag ikaw ay mahinang nilalang, kapag ikaw ay walang posisyon sa buhay, kapag ikaw ay hindi sikat, walang impluwensya, you are worthless. You are a worthless citizen. No? Kaya nag-uunahan sila talaga na mapunta sa posisyon. And we know that Rome became the center of politics. No? In fact, marami pong pag-uugali when it comes to politics na adapt natin from the Roman Empire. No? Even yung attitude na talagang gagawin ng lahat, magwasak, manira, no? kahit pumatay, gagawin para lang maluklok sa posisyon. Why? Because position and status are very important to them. Okay? At bukod pa po doon sa kultura na umiinog na pinahahalagahan ang posisyon at estado, mga kapatid, tandaan po natin, balikan po natin yung background na pinag-aralan natin sa Colossians. Ito po, marami po sa paligid ay nasa mga Jewish na devoted to Mosaic law. Ibig sabihin, sila po ay rigidly, strictly sumusunod po sa kautusan ni Moses. Okay? So, para sa kanila, kung ikaw Gentile, hindi ka Hudyo, so hindi ka circumcised, kahit nananampalataya ka kay Kristo, kulang pa yan. Hindi ka pa rin qualified. So, we have to bring back the circumcision as a sign of covenant. So, ganun ang ginagawa nitong mga mamamayang ito. So, it's very difficult for the Colossians na tingnan yung kanilang mga sarili na qualified. Kung ang pagbabatayan ay kanilang mga estado sa lipunan, at kung ang pagbabatayan ay yung kanilang pagsunod sa kautusan. Okay? So, naintindihan po natin, this means a lot to the Colossian believers. Kaya po nangyayari, insecurity. Kapag sinukat mo ang sarili mo sa standard ng mga tao sa paligid mo, at makita mo, hindi naman ako sikat, hindi naman ako celebrity, hindi naman ako hindi naman ako kagalingan, wala naman akong ganyang katayuan sa buhay, no? Tapos sasabihin pa nung ay kung ikaw Gentile ka, hindi naman uso sa kanila yung nagpapa-circumcise, no? Hindi naman ako circumcised. So does that mean I do not have a covenant with God? So kasi para po sa mga Hudyo, yung circumcision is a sign of covenant with Yahweh. So kapag ikaw nagpadala sa ganong mga dagok, mga pamembressure ng mga tao sa paligid mo, no? Ang mangyayari, kukwestiyonin mo yung identity. Kristiyano ba talaga ako? Am I really qualified to become God's child? Is this really for me? Is forgiveness really for me? Is salvation really for me? I cannot perfectly obey the law. Hindi ko palaging nagagawa itong mga nire-require ng Judaism. Kung yun ang standard ng kabanalan, then I fail. So, siguro marami sa kanila are starting to question their identity as believers. But at the same time, itong sinabi ni Pablo sa kanila, God qualified believers. It is the Father who qualifies them is really liberating. Ito po'y nakakapagpalaya ng damdamin. No, mga kapatid, it is liberating, lalo na po doon sa mga Kristiyanong Hudyo na nandoon sa kanilang iglesia. Now, verse 12, itong verse 12 na binabasa po natin, it is the assurance of their unmerited, undeserved, and yet undeniable position in Christ. Paul calls them qualified. Okay? Why are they qualified? Because God qualifies them. Okay? Not because they're wearing certain set of clothes, not because they're holier than other people, not because they perfectly obey the law of Moses. No, they're qualified because God qualified them.
It is God who declared them qualified. No? So sana ito po yung nagiging pagpapala rin sa atin as we listen to God's word today. So it is God Himself who declared believers qualified. It is a declaration that for Paul, ito'y napakataas na qualification at hindi pwedeng i-question ng kahit kanino man. Why? Bakit hindi pwedeng questionin? Bakit ito'y napakatatag na pwedeng panaligan? Kasi po, the declaration came from God Himself. Kapag ang Diyos ang nag-qualify sa'yo, sinong pwedeng magtanggal sa'yo sa pwesto? Naintindihan natin mga kapatid? Who can question that? Sinong pwedeng mag-apila? So halimbawa po, kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya na pagmamay-ari ng iyong sariling anak, o sabihin natin pagmamay-ari ng iyong sariling magulang, no? Tapos merong empleyado na sabi, oy, gusto ko tanggalin to si ano eh. Pero ang sabi ng tata, teka, anak ko yan. Sa kanya ko papamana tong business na to. Papamana ko sa kanya, tatanggalin mo, kayo na ko papamana, siyang anak ko. Naintindihan ninyo? So, ito po'y napakatatag na pwedeng panaligan because it is God Himself who declared you and I qualified as believers. Okay? Now, the question is, qualified for what? Qualified ka para saan? Kinwalify ako ng Diyos para saan? Ang sabi sa talata po, sa verse 12 pa rin, qualified to share in the inheritance of the saints. Now, babalikan ko po, pag binabanggit po ni Pablo yung saints, he's not talking about the patron saints that other religion imposes or teaches, no? No, pag sinabi natin saints, it's as simple as the sacred ones. They are sacred not on their own. Sila po'y ibinukod. Sa Tagalog po, ang tawag sa kanila mga hinirang. Ito po yung mga tao na naglagak ng tiwala sa Diyos. Okay? Sila po'y ibinubukod. Sila po ay mga tinatawag na mga anak ng Diyos. Okay? So ang sabi dito, they are qualified to share, makibahagi sa mga mamanahin ng kanyang mga hinirang. So kinwalify ka ng Diyos para magkaroon ng bahagi sa pamana. Okay? You have to be qualified first. Kasi unang-una, hindi ka naman pwedeng pamanahan kung hindi ka anak. Tama? So, kung ikaw ay anak, may karapatan ka sa mana. Do we understand mga kapatid? Now, God qualified us as believers to become part of His family, and now that we are part of His family, merong pamana na ibibigay sa atin bilang kanyang mga hinirang, bilang kanyang mga pinili. At ang tinuturo po dito, okay, ang sinasabi po dito directly ng talata is that believers were made heirs in Christ. Tayo pong mga mananampalataya ay naging tagapagmana. Okay? Tayo po ay naging tagapagmana kay Kristo. At hindi po tahimik ang Biblia dyan. By the way, this is not the only verse where we could find that. So kaya kapag ikaw Kristiyano, ikaw ay naglagak ng tiwala kay Jesus, that also makes you an heir. Pag sinabing heir, ikaw ay tagapagmana. Hindi ko alam kung anong tawag meron yatang ibang Tagalog doon. Asyendero ba ang tawag doon? I'm not sure. No? Pero pag sinabing ikaw ay tagapagmana, meron kang mamanahin. Okay? Yung lupain, yung pagmamay-ari ng iyong ama ay para sa iyo din. Meron kang bahagi sa kanyang kayamanan. Yun pong ibig sabihin ng inheritance. And the Bible talks a lot about the believer's inheritance. Let's open our Bibles in 1 Peter 1, 3-4. sabi po ng 1 Peter 1, 3-4. Blessed be the God, the God and Father of our Lord Jesus Christ. By His great mercy, He gave us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. That is, into an inheritance, imperishable, undefiled, and unfading. Okay? So, yung mamanahin natin mga kapatid, hindi lang ito isang bagay na maiklian, okay? O temporary lamang, no? Panandalian. Ang sinabi po rito, ang mamanahin natin bilang mga mananampalataya ay imperishable. Ibig sabihin, hindi mabubulok
undefiled, no? Hindi rin na hindi maglalaho, hindi maaagnas, hindi mabubulok, unfading, hindi kukupas. So we are talking about an eternal inheritance. No? So isang bagay na talaga may enjoy mo through all eternity. At ito po sa bandang huli, ang sabi, it is reserved in heaven for you. It is reserved in heaven for you. Alam niyo po kung ano yung sabihin nun? Meron kang kayamanan. Hindi mo nga lang pwedeng balihin, hindi mo lang pwedeng i-cash advance, no? So hintay-hintay lang, darating din naman tayong lahat doon. But God has reserved a blessing for you, an eternal blessing for you in heaven. Romans 8:16-17, sabi, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. That's very important, mga kapatid. Ang sabi dito, binibigyang katiyakan at assurance tayo ng banal na Espiritu na tayo ay anak ng Diyos. And if children, kung ikaw ay anak, sabi, then heirs. Kung ikaw ay anak, it follows that you are also an heir. Kung ikaw ay anak, it follows na ikaw ay tagapagmana din. Okay? Heirs of what? Heirs of God and fellow heirs with Christ. Okay? Provided we suffer with Him, wow, may condition nga lang, no? Provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. Okay? So, naintindihan po natin? So, we definitely would go through the suffering moments of our lives. Why? Because like Jesus, we will also be hated. Tandaan po natin, ha? Si Jesus ang pinaka-loving na tao na tumapak sa daigdig. Siya po ang pinaka mapagmahal. Perhaps the most diplomatic person this world has ever known. Pero hindi siya na-exempt doon sa galit ng mga tao sa kanyang paligid. Ano? And we might be suffering the same thing. Okay? With Christ. So yung pattern ng life ni Christ will be the same pattern with us. But the same glorification that He will possess will also be ours. Why? Why? Because we are co-heirs with Him. Tayo po ay mga tagapagmana kasama Niya. Okay? Ephesians 1:11, mga kapatid, sabi, in Him we have obtained an inheritance. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay nagkaroon ng karapatan sa pamana, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. So it is in Christ that we have become heirs. Okay? So, ayan, thank you, Alvin. Heredero pala ang ibig sabihin ng heir. Heredero, yun. May natutunan tayong bagong salita ngayon. Ano? Now, this inheritance is nothing less than our future eternal state. Ang tinutukoy po na pamana dito ay yung ating katayuan bilang mga mananampalataya kapag tayo ay nandoon na sa kaharian ng Diyos. Ito po'y pamana na hindi maaagaw sa atin, mananakaw o mabubulok, mawawala. Ito'y pamana na hindi natin pwedeng i-misplaced. No? So, yan po, ganun po katindi. Kaya kung magpapasalamat po tayo, magpasalamat tayo ng may kagalakan because we have been qualified in Christ. So, in Christ, we have gone from being unqualified, all of us are unqualified. Okay? But then, because of Christ, we have been qualified. Okay? And it's all because of God's grace. Okay? It is all because of God's grace. Now, let's go to the second point. Okay? Christians are not only qualified in Christ, they are also delivered into Christ. Christians are delivered into Christ. Verse 13, sabi, He delivered us from the power of darkness and transferred us to the kingdom of the Son He loves. So, pansinin po natin mga kapatid, yung contrast yung magkataliwas na idea dito. Ang sabi po rito, nabanggit po yung word na delivered. So alam nyo po yan kasi marami siguro kayong online order, no? Marami po bang nagde-deliver sa bahay nyo? Marami po bang naghahatid sa bahay nyo? So dalawang konsepto po yan. Kapag sinabi natin delivered from, ibig sabihin nun,
inialis mula sa, no? Tinawid, no? Pag sinabi naman natin delivered into or delivered unto or delivered to, okay? Ang ibig sabihin nun, inihatid. So meron dalawang konsepto. So ang pinaiikutan po ng konsepto ay yung ating former life at yung ating bagong buhay, yung ating new life. Okay? So we have been delivered from unto. So yan ang tututukan natin ngayon. The word deliverance resonates or echoes yung mga alam na mga Jewish members sa Colossian Church. Kasi kapag Hudyo ka, isa sa mga pinakapangunahing event na siguradong alam na alam mo dahil tinuturo ng iyong mga magulang, sigurado ay walang iba kundi yung kalayaan ng mga Hudyo, ng mga Israelites sa kanilang pagkakaalipin sa Ehipto. So they were once slaves in Egypt, but they were delivered from Egypt. Okay? So nagkaroon sila ng, ang tawag natin doon, deliverance. So they were delivered from that slavery. They were delivered from Egypt into the promised land. Naintindihan po natin? Kailangan kong bigyan diin yan kasi doon natin makukuha yung konsepto ng deliverance. Marami pong nauuso ngayon. Actually, bata pa ako, nauuso na hanggang ngayon. Mayroon pa rin yata. May mga churches na nagtuturo, meron silang tinatawag na deliverance ministry kung saan kung ikaw ay may bondage, no? You'll go through a series of counseling, tapos ipapasuka sa iyo yung iyong kasalanan. So susuka ka sa plastic bag, no? But that is far from the idea of deliverance when we talk about it biblically, no? Now, believers are delivered from the power of darkness. Yun yung ating Egypt. Okay? Yung word na power po dito sa talatang ito ay galing po doon sa salitang exousias. Exousias, which can also be translated as dominion or domain. Sa Tagalog po, kapangyarihan. So kapag sinabi po natin, you are under the dominion of sin. Ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Kapag sinabi natin, you are under the domain of drugs. Ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng drugs. Ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng alak. Yun po ang idea dito nung dominion or domain, 'di ba? So, ang tinutukoy po dito yung implied condition, katulad po ng nasa Israel, na dati kang slave sa Egypt. Okay? So, maaring tayo po nung hindi pa tayo nakakakilala kay Jesus, hindi pa natin naririnig kung anong ginawa ni Jesus para sa atin, kung gaano kadakila ang kanyang kamatayan sa krus. Marami po sa atin, we can still probably vividly remember our former life. Tayo po ay alipin. We are also slaves from our own Egypt. Some of us are slaves to alcohol, slaves to pornography, slaves to drug addiction, no? Slaves to sexual immorality. So marami pa. We were once slaves, no? So we were delivered from that former life. Hindi po ba, mga kapatid? Now, doon po sa ating pagkakaalipin, alam niyo po kung anong ginawa ng kaaway sa atin? We were in subjugation. We were subjected to our ruler. Doon sa power of darkness na tinutukoy, doon sa ating spiritual Egypt, we were under the rule of Satan. We were under the rule of the devil. And the devil is not going to be gentle with us. So anong ginawa sa atin ng demonyo? We were ruined. We were broken into pieces. We were humiliated. We were tormented. And in this spiritual realm, this is the condition of someone who is not in Christ. Kapatid, kung ikaw ay nakikinig ngayon, naririnig mo itong ating pinag-uusapan, I do not know you personally, but God knows who you are. Maaaring nasa tagpo ka ng iyong buhay kung saan ikaw ay alipin. Hinahanap mo yung iyong kasiyahan sa mga bagay-bagay na temporal. And you thought you can be happy with that drugs. You thought you can be happy with alcohol. You think you can be happy with your ungodliness.
But that's not true. Makinig ka kapatid, ano? Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos para makita na wala sa mga ito ang magpapalaya sa iyo. Wala sa mga ito ang panggagalingan ng totoong katuwaan, kaligayahan na hinahanap mo. It can only be found in Christ. So, yun po ang kondisyon ng mga taong wala kay Kristo. They were slave to sin. And they are under the authority of the evil one, captive, enslaved, and headed to eternal fire. Yan po ang tandaan natin. Ephesians 5:5, sabi, for you may be sure of this. Sabi, makakasiguro ka dito, that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. So ang sinasabi sa talatang ito, if you are still identified as a slave to sin, if you are still that slave, contrary to what we have been talking about earlier, ang sinasabi dito sa Ephesians 5, you have no inheritance. You can never be an inheritance if you are still a slave. Someone has to free you from that slavery. Someone has to adopt you into one's family before you can be qualified for an inheritance. Sabi dito, you have no inheritance in the kingdom of Christ and God. So you have to be delivered from your Egypt. You have to be delivered from the power of darkness. You have to be delivered from that dominion of sin and disobedience and spiritual torment. And you have to be brought into the kingdom of God. Yung word na kingdom po dyan, basileia in Greek. No? Kingdom of God. Kung ang spiritual Egypt natin ay pinamumunuan ng demonyo, kung ito ay pinangungunahan ni Satanas, we have the kingdom of God, the basileia of His beloved Son. Ito po ay pinangungunahan ni Kristo. So really mga kapatid, this is really a choice between being a slave or being God's child. This is actually a choice between being a slave forever and ever, okay, and being liberated unto Christ. Yun po ang ating pinag-uusapan dito. The use of the word kingdom kingdom here highlights the difference between the two dominion. Yung isa dominion, no? Tsaka dominion. Domi talaga yun. Kasi power of darkness yun di po ba? So ngayon, yung isa po, hindi dominion, kundi kingdom. Okay? We have the dominion, okay? Kapangyarihan. Ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan, and we have the kingdom. Okay? Paano po ito nakaiba? In the dominion of darkness, mga kapatid, you are a slave. Ikaw ay alipin. Okay? You are a captive, and you are in constant torment. Kasi power tripper yung nangunguna doon. Okay? Yung leader ng power of darkness ay walang concern sa kaluluwa mo. Okay? Hindi siya pinangungunahan ng pag-ibig para sa iyo. Walang ganun. So nakikita natin, pero in the kingdom of God, you are not a slave. You are a citizen. You are a citizen. Ikaw ay mamamayan living under the protection and provision of the King. And that is Jesus Christ. At makakasiguro ka, itong hari na ito ay mabuti. Itong hari na ito ay mapagmahal. Itong hari na ito ay mag-iingat sa iyo. Hindi ka gugustuhin wasakin, kundi ikaw ay bubuin anuman ang iyong nakaraan. This King loves you so much. And we're talking about King Jesus, the King who reigns in love. Saan ka pa? No? Saan ka pa? So, from a position of humiliation, every believer in Christ was delivered into a position of privilege, rights, and honor. Yun po ang nangyari sa atin dahil po sa ginawa ni Kristo. Bakit? Because in this kingdom, okay, you are not only a citizen. Yes, you are a citizen, pero it's an understatement to be called a citizen. Hindi ka lang mamamayan. In the kingdom of God, every believer is an heir. Ikaw ay heredero and an adopted child
of the kingdom. Ikaw ay anak. So kung babalik po tayo sa Romans 8, no? We are heirs of God and fellow heirs of Christ. And then to verse 12 where Paul says, it is God who qualified us for such position. So I don't really care, kapatid, kung hindi ka sikat o kung hindi ka mayaman, kung wala kang sasakyan, wala kang bahay, wala kang maraming bagay. I don't care kung ang cellphone mo ay keypad pa rin, gayong uso na ang touchscreen. I don't care what you don't have. God does not care what you have or what you don't have. Ang pinakamahalaga rito, kapatid, you are being delivered. Okay? You have been delivered from the power of darkness unto that wonderful privilege of being His heir and being His child. Now, the best about all of this is that we neither earned and deserved it. Yun ang the best. Pupunta tayo sa langit at hindi tayo tatanungin, o ba't kita papapasukin sa langit? Na-meet mo ba yung qualification? Gaano ka kadalas magsimba? Magkano tithes mo? 10 commandments, ilan doon ang susunod mo? Circumcised ka ba? Do you have a covenant with Yahweh through circumcision? At kung ano-ano pang qualification. No? Naiintindihan po natin, mga kapatid, pupunta tayo roon na hindi dala-dala yung ating sariling mga pwedeng maipagmayabang. Kasi ang totoo po niyan, wala tayong pwedeng ipagmayabang sa trono ng Diyos. Ang kailangan po natin ay habag. At yung habag na yon ay ipinagkaloob ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ni Kristo. We have a representative who bore our pains. We have Jesus Christ, our Redeemer. Okay? Naintindihan po natin, God could have left us in the mud and He is still good and fair. Alam niyo po ba, mga kapatid, na pwede niya naman tayong hindi papasukin sa langit? Alam niyo po ba, mga kapatid, na pwede naman tayong pabayaan na lang ng Diyos at hayaang mapunta sa impyerno kasama si Satanas sa habang panahon? He could have left us there. Okay? He could have left us or ignored us in that power of darkness, in that dominion of sin. But instead, God took the initiative of rescuing us. Niligtas tayo ng Panginoon at inihatid. Hindi lang tayo inialis, tayo rin po ay inihatid. Saan tayo inihatid? Inihatid tayo sa Diyos. Inihatid tayo sa panibagong katayuan bilang mga anak ng Diyos dahil kay Kristo. Tandaan natin, mga kapatid, kahit hindi tayo pansinin ng Diyos, kahit hayaan ng Diyos na mapunta tayong lahat sa impyerno at manatili doon sa eternal punishment na naghihintay sa makasalanan, walang nababawas sa attribute ng Diyos. In fact, na ma-magnify nun ang attributes ng Diyos. Why? Because it's justice. Isa yun sa mga katangian ng Diyos na kanyang taglay. So, by sending us all in hell, justice is satisfied at walang nabawas sa Diyos. Sabihin natin, paano yung love attribute? Why? You have to understand that we have God the Father, God the Son, God the Holy Spirit sharing that one being. So, anong ibig mong sabihin nun? There's love there. There's perfect love in that community. So, technically, mga kapatid, hindi tayo kailangan ng Diyos. At kung ano man ang kanyang gagawin, lahat ng kanyang gagawin ay gagawin niya dahil kanyang nais, dahil siya po ay sovereign. Okay? At lahat ng kanyang gagawin ay ang ituturing na mabuti. Dahil siya po ay mabuti. So, pero sa kabila po nito, out of His mercy and grace, God delivered us from darkness into the kingdom of Christ. Meron pong movie nung ako'y bata pa. Hindi ko alam kung available ito sa YouTube ngayong mga panahon na ito. Pero isa sa mga famous Christian movie na napanood ko, yung Hinugot sa Dilim. Yun po ang ibig sabihin ng deliverance. Ikaw ay hinugot sa dilim. Okay? You have been delivered from that power of darkness. Hinugot tayo sa dilim. Now let's continue. Let's go back to that verse 12. Ang sabi po rito, to share in the inheritance of the saints in light. Okay? Hinugot sa dilim para makabahagi ng mga pamana sa mga hinirang sa kaliwanagan. So we see the contrast, mga kapatid.
delivered unto, from darkness to light. Yan po ang ibig sabihin ng talata. Now, ang pinakamalaking question siguro na magandang itanong, how did it become possible? Paano naging posible? Anong naging kaparaanan ng Diyos para hugutin ako sa dilim at itawid sa liwanag at gawing anak, gawing mamamayan ng kanyang kaharian at gawing tagapagmana ng lahat ng mayroon siya? Paano ito nangyari? Paano ito naganap? That's a very important question, mga kapatid. How is this possible? How did it become possible? What made this great deliverance possible? Kung hindi ko pala kayang i-qualify ang sarili ko dahil masyadong mataas ang standard ng Diyos at wala akong kakayahan na abutin ang standard ng Diyos by my own goodness or kindness or my knowledge, okay? Paano akong naitawid? Sa paanong paraan ako naitawid ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan? If not by worldly merit, how was I qualified? The answer is one word. And that one word is redemption. Redemption. Okay? Pagtubos. You did not earn your way out of the darkness. Hindi mo binili ang iyong kalayaan. Okay? May bumili ng iyong kalayaan. May tumubos sa iyo. Kaya ka nakalaya. You were paid for. You were bought at a price. At yun ang sunod po nating tututukan, mga kapatid. Ituon po ninyong mabuti ang inyong pansin sa mga katotohanan ito. This is the most important message that you will ever hear in your life. Verse 14, no? We'll talk about Christians are redeemed by Christ. So, we must be joyfully thankful. Why? Because we have been qualified by God, okay? And we have not been qualified only, but we are also delivered from darkness to light, okay? Now, let's talk about being redeemed by Christ. Christians are redeemed by Christ. Tayo po ay tinubos ni Kristo. Verse 14, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. In whom we have redemption. The Greek word po for redemption is apolutrosis. Apolutrosis, which literally means a release affected by payment or ransom. Okay? Familiar kayo sa word na ransom, no? Mamaya babalikan po natin yan. Sa Tagalog po, ang tawag po sa redemption ay pagtubos. Pagtubos. Okay? Kung naranasan nyo na pong magsanla, then alam nyo rin po kung anong ibig sabihin ng pagtubos. At alam nyo rin po na hindi nyo pwedeng makuha yung inyong item hanggat hindi mo itinutubos. Okay? At si Jesus po ang dakilang manunubos. We call Jesus as our Redeemer. Kapag tayo nananalo sa raffle, halimbawa po, o sa isang pa-contest, ano pong sinasabi sa atin? Redeem your prize. Bakit redeem your prize? Sa paanong paraan mo tutubusin yung regalo? Sa paanong paraan po? Magdadala ka ng stub, magdadala ka ng patunay na ikaw talaga yung nanalo. No? So, meron kang coupon o meron kang ticket at sinasabi mo, nandito po ako para to redeem my prize. Merong ganong konsepto, no? So, hindi ibibigay sa iyo yon nang wala kang binibigay na something bilang katubusan. Hindi po ba? Bilang patunay na ikaw talaga ang nanalo. Okay? So, you will be asked to bring something. Raffle stub, proof of purchase, o kaya valid ID, di po ba ganyan? Now, hindi ka pupunta ron para kunin lang yung price. Okay? You need to buy something, you need to bring something, and you need to prove that you are authorized to do so. Di po ba? Ganon din po sa mga pawn shop. You need to pay, get your pawned item back. Okay? Yun po yung redemption. Pero tingnan po natin yung word doon sa Greek. Originally po, ang nabanggit po yung salitang ransom. Pag sinabing redemption, may kinalaman po yun doon sa word na ransom. Saan nyo po naririnig yan? Yung ransom. Usually po, ginagamit po natin yan kapag merong kidnapping na nagaganap. Kapag meron pong nakikidnap
So there is ransom money involved. Kailangan mong magbigay ng pera, no? Biglang may tatawag sa iyo, oh. Nandito yung ano mo, dito yung kapatid mo. Okay? Pag hindi ka nagbigay ng 1 million, hindi mo na siya makikitang buhay, 'di ba? Ganyan ang mga dialogue, 'di ba? Tapos sasabihin ng kapatid, sige po, patayin niyo na, bigyan ko pa kayong 1.5. Ganun po ba kayo? Hindi. Kapag mahal mo, gagawin mo ang lahat, ano? Sasaidin mo lahat, kahit bank account mo, para lang makuha, no? So, ang tawag doon sa ibibigay mong pera ay ransom. Tutubusin mo yung iyong kapatid dahil ayaw mo siyang mapahamak. So, ibibigay mo ang lahat para lang mapalaya siya doon sa kanyang pagkakakidnap. So, there's that ransom money. A price has to be made. Sa ancient Rome po, yung word na ransom ay karaniwan, hindi po yan ginagamit sa kidnapping. Kapag Roman Empire ang pag-uusapan, usually po yung word na ransom, ginagamit po para sa mga alipin. Okay? So kung meron kang mga alipin, halimbawa yung kamag-anak mo ay naging alipin ng isang pamilya, okay? And during those time, slavery is legal, although hindi yun yung slavery na tinutukoy natin na nangyari sa mga sa mga African, Nigerian ginawang alipin. Anong century ba yun? Mga 13th, 15th century yata yun, ano? Kasi yung slavery na tinutukoy sa Bible po ay merong karapatan. Merong karapatan yung slave. Ibig sabihin, saklaw pa rin siya ng batas. Saklaw pa rin siya ng proteksyon ng kautusan. Okay? Kaya lang po, yung mga slavery na iniisip natin usually, may kinalaman doon, yung walang karapatan talaga yung mga slaves. No? That's a totally different slavery na tinutukoy ng Biblia. Now, isa po sa mga bahagi po ng slavery ay kapag ikaw ay alipin at gusto kang tubusin ng iyong kamag-anak, ng isang tao, pwede kanyang tubusin. He will pay a ransom para ikaw ay mapalaya sa iyong pagiging alipin. Naintindihan po natin mga kapatid. Merong mga tao nung nauso po yung mga gladiators at sila'y mga alipin, pwede silang mapalaya kapag natubos nila yung kanilang sariling pagkakaalipin by fighting on the arena. Kapag sila po ay nag-survive, nakipagpatayan, at sila po yung survivor, then they earn their freedom. Okay? Pero po, usually, ang tinutukoy po dito na ransom ay yung pera na ibinibigay o yung resources na ibinibigay para mapalaya ang isang alipin. At least in the context of Roman Empire. So yan po ang ibig sabihin. So, the effect is that a ransom has to be paid to deliver us out of the darkness and qualify us for Christ's eternal kingdom. At ito po yung mga hindi naiintindihan ng mga mananampalataya. Kailangan nyo rin pong maintindihan bilang mga Kristiyano kasi po tayo mga Kristiyano minsan guilty rin tayo doon sa kalituhan na ipinapakalat natin kung minsan na hindi naman sinasadya, pero marami po sa atin mababaw ang tingin sa gospel, mababaw ang tingin sa kaligtasan. Kasi ang akala natin, ang kaligtasan ay libre. That's what we think. Di po ba? Salvation is free. Come you all, salvation is free. Di ba? Libre ang salvation. So akala natin, binigay sa atin ng walang bayad. Pero hindi po yan ang totoo. A blessed church, it is not true that your salvation is free. Okay? Hindi po siya libre. Totoo na nakalibre ka. Okay? Totoo na ibinigay sa iyong libre. Nakalibre ka. Pero hindi siya libre. Kasi po, mayroong nagbayad. Mayroong nagbayad para ikaw ay maligtas, para ikaw ay mapatawad. Mga kapatid, napakahalagang maintindihan po natin yan, ano? Kaya sasabihin sa atin ng mga non-believers, ganoon lang. So, after natin mag-pray, repeat after you, ligtas na ako, gano'n, tanggapin ko si Jesus Christ. Wow, ganda. Maligtas ako ng gano'n-gano'n na lang, yun na yun. So, they know, kung minsan, itong mga non-believers na to, they have that understanding na kailangan pagpaguran ko. Kaya lang, ang nakukuha nilang sa atin, mensahe sa atin ay, libre. Pero hindi, kung ipopost natin ang gospel na libre,
At sasabihin natin sa kanila, oy, libre maligtas. We will never be able to present Christ truthfully and wonderfully. No? Hindi natin pwedeng sabihin libre ang kaligtasan dahil hindi po ito libre. Ang totoo po niyan, nakalibre tayo kasi merong pong nagbayad ng ating kapatawaran, ng ating kaligtasan. Okay? So, ang akala ng mga non-believers, maniwala lang, tapos yun na yun, no? Yun na yun. So, ang akala nila, yung kanilang paniniwala, yun talaga ang punot dulo ng kanilang kaligtasan. But they never get to understand what Jesus Christ has gone through to purchase that salvation. Kasi kontento na tayo na sabihin sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, in our attempt na wag ma-reject, no? We sugarcoat the gospel and we tell them, God loves you so much. Receive Him. And you will be saved. Okay na yun, na? But then, we have to make them understand what the Savior has gone through to deepen their understanding about that love. Kung gaano sila kamahal ng kanilang tagapagligtas. So sila, kuha lang sila ng item, no? Okay, whoops. And they tend to throw it out kapag yung mga bagay-bagay pala doon sa loob ng package ay tumataliwas sa kanilang gusto, sa kanilang nakikialam sa kanilang buhay. So tapon lang nila ng gano'n, ano? But they do not have the understanding kung paanong na-cultivate, kung paanong na-i-package at kung paanong naisagawa, nagampanan ni Jesus yung kanyang tungkulin bilang manunubos. So, our salvation is not free and it is not cheap. It came with a price. Our sin debt was not just canceled out of the blue. Hindi yun yung tipong lumapit ka sa Diyos, Panginoon, patawarin mo ako, at ang sabi ng Diyos, o sige, kalimutan mo na. Kalimutan mo na. Kalimutan na lang. Hindi kalimutan yung nangyari, mga kapatid. Bagkus, binayaran po ni Jesus yung ating atraso. Okay? Bakit po hindi pwedeng kalimutan na lang? Dahil po, sobrang lala ng kasalanan. Sin is too grievous. Ito po ay sobrang lala, sobrang laswa, sobrang tindi. Kaya hindi po pwedeng ganun kadali lang ang kaligtasan. Kapag tiningnan po natin ng Bible, no, makikita po natin na ang katapat po ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So either mamamatay ka mismo, okay? Or may mamamatay na magsasacrifice in your behalf. Kaya po nagkaroon ng idea ng animal sacrifice. But that animal sacrifice can never save permanently. It can only cover your sin for a time. But it can never grant you complete forgiveness. No? Somebody has sacrificed. Hebrews 9:22, indeed, under the law, almost everything is purified with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Bakit ganon? So, pag nagkasala ko, kamatayan, and by the way, we're not only talking about physical death. We're talking about eternal death, eternal separation from God. And that happens in hell. Wow! Sasabihin ng iba, if God is loving and gracious, bakit ako parurusahan sa hell? Hindi po ba? What we tend to forget is the identity of the God that we have violated. He's not a person like us. He's God. This is the owner of the universe. Ito ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng lakas araw-araw. Ito ang Diyos na nagbigay sa iyo ng hininga. Ito ang Diyos na nagbigay sa iyo ng trabaho. Ito ang Diyos na pinagmumulan ng ulan para yung mga bigas natin tumubo at may makain tayong sa ating hapag. Ito ang Diyos na nangangalaga sa kagubatan, nangangalaga sa mga hayop para meron tayong makatay at makain, para meron tayong mga pets na magpapasaya sa atin. Ito po ang Diyos na nagsusupply sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. But then what do we do against that God? Tapos ina-expect natin, pipitikin lang tayo sa tenga? Dahil nagkasala tayo sa Kanya, we have violated an eternal God. Ganun tayo kalala, ganun kalala ang kasalanan, and the price to pay is death. Yun ang sabi sa atin ng Bible.
The payment for sin. Anong kabayaran sa kasalanan? Kamatayan, kapatid. That's how holy God is. Any offense against God requires death, either the death of the person who committed the sin or the death of the sacrifice. At hindi lang yung basta dugo. Kahit nga yung animal sacrifice, mga kapatid, it requires that the lamb is perfect. No? So yan pong tatandaan ninyo, ha. The next time that you are tempted to think, or next time na gustong-gusto mong banggitin yung OMG, no? Gamitin ang salita ng Diyos sa mga walang kapararakang bagay. Sa mga pagkakataong ikaw ay Diyos ko Lord at Diyos ko po, tandaan po ninyo kung sino at kaninong pangalan ang ating ginagamit sa mga walang kapararakang ekspresyon. Ganong kaliit ang tingin natin sa Diyos na ang kanyang pangalan ay idinudugtong lang natin sa mura. No? Ganon natin pinapababa ang identity ng Diyos sa ating mga kaisipan. So the next time we think to use that word, that name again, in vain, alalahanin natin po kung gaano kabigat, kung gaano kataas ang Diyos that He requires, He demands life for our disobedience. He demands not just death for our disobedience. This God, this eternal God that we violate, demands eternal death, eternal separation. And that's gonna happen in hell. Naintindihan po natin, mga kapatid? So let us remember that. Our debt was not written off. Hindi binura ng Diyos yung ating kasalanan. Ang ginawa po ng Diyos, ito po'y binayaran. It was paid in full. We were released from captivity because somebody paid a very high price. A price we cannot even dream to pay. Tingnan po natin yung verse 14. Ang sabi po rito, in whom we have redemption. Sino po yung in whom? Sino po ang tinutukoy doon sa in whom? In who? Who what? In whom? Ang tinutukoy po doon sa in whom ay yung person na binanggit sa verse 13. In whom we have redemption, okay? That whom is His beloved Son. That is Jesus Christ. Jesus Christ paid the price. Binayaran ni Jesus ang dinedemand ng Diyos para sa ating kasalanan, para sa ating atraso. Binayaran niya ito. Binayaran niya ito ng kanyang sariling buhay, ng kanyang sariling banal at perpektong dugo. And that is why Jesus Christ is named above all names. That is why there is no other name under heaven given among us in whom we shall be saved. That is why He is the Redeemer. That is why He is the only acceptable sacrifice na tatanggapin ng Diyos. Kasi Siya lang po ang nagbayad. Hindi si Mary ang nagbayad. Hindi si Apostle Paul ang nagbayad. Hindi si Saint Peter ang nagbayad. Hindi tayo ang nagbayad. Walang ibang nagbayad ng ating mga kasalanan kundi si Kristo. Dahil yung bayad niya lang ang katanggap-tanggap. Ang dugo niya lang ang katanggap-tanggap, mga kapatid. So He paid the price. Jesus paid that ransom. He paid the ransom when He died on the cross so we can be forgiven and cleared all of our sin debts. We were ransomed with Jesus' precious blood. Tayo'y tinubos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So kapag sinasabi po natin, Jesus died for you, o kapag naririnig natin, Jesus died for you, ang kasunod po dapat nating naiisip is yung salitang redemption. Tayo ay tinubos. And remember the weight of that, of what it actually meant. Dapat makita natin kung gaano kabigat itong katubusang ito. Kasi pwedeng sabihin ng Diyos, habang tinatawagan siya ng kidnapper, no? Sabihin ni Satan, akin to. Huwag mong gagalawin to. Pwedeng sabihin ni Jesus, di yun na. Di ba? Pwede nga naman sabihin, sige, katayin mo na, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Total, pare-parehas naman kayong karapat-dapat sa impyerno. Pwede tayong ibasura ng ganun lang. But instead, okay, Jesus Christ came. So we have to understand, God took the initiative. At hindi lang siya nagpadala ng cash money. Hindi siya nagpadala sa GCash, mga kapatid.
Okay? Hindi siya nagpadala ng supot sa isang messenger. What the Bible tells us is that Jesus came to personally present Himself. Siya ay nagkatawang tao at umarap doon sa parusa na dapat sana sa atin para masiguro na tayo ay mapalaya doon sa kulungan na yon, mga kapatid. Ganon kalalim yung tinutukoy nating redemption, mga kapatid. We were ransomed by Jesus. We were captives and slaves to sin, under the oppressive dominion of the enemy, under the yoke of slavery, until Jesus paid in full the price for our freedom. And when we talk about freedom, it comes from the concept of redemption, mga kapatid. Kapag sinabi natin, I'm free! I'm free! Ano ba yung kantang yan? I'm free to be the servant of the Lord. Lumang reference na po yon. Sunday school song po namin yun nung ako'y bata pa. Kaya hindi nyo na po alam siguro. Kasi merong kanta na I'm free to be the servant of the Lord. Pag binabanggit po yung word na freedom, hindi tayo free na magliwaliw sa kasalanan, mga kapatid, ha? Sometimes we get that idea. Because God saved me, I'm free. Wag niyo ako pakialaman. I can do everything I want. I can do everything that will make me happy. And the Lord will understand because I'm free. No, kapatid, you are not free to sin. The Bible tells you, you are freed from sin. Ikaw ay pinalaya. Okay? Hindi ka malayang magkasala ngayon. Okay? Ikaw ay pinalaya mula sa kasalanan. Mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. And we have to understand, kapag tayo po ay nag-struggle sa ating mga kasalanan, and I know every one of us understands na tayo po ay may mga struggle sa kasalanan, we do not allow it to be a bondage. Because that is Satan attempting to enslave us again to sin. No? So, ang pinakamagandang gawin po, kapag tayo ay tinatalian unti-unti ng kaaway, para mabulid muli sa kadiliman, alalahanin natin kung anong pinagdaanan ni Jesus para lang mailabas ka sa kulungan na yan. Okay? Tandaan po natin yan, mga kapatid. Sa Ephesians 1:7, ito po ang sabi, in Him we have redemption. In Christ. In Him we have redemption through His blood. Okay? Hindi sinabing, in your good works, you have redemption. Because of your good works, you have redemption. No. Hindi sinabing, in Mama Mary, okay? Or in Apostle Paul, in Saint Peter, in the patron saints, you have redemption. No. In the church, you have redemption. In your membership to this particular religion, you have redemption. No. Hindi yun ang sinasabi. In Him. In Christ. In Christ, we have redemption. Through His blood. The forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Now, redemption, the forgiveness of our sin, yung katubusan po, yung kapatawaran ng ating mga kasalanan, it is Jesus' great work of paying the price for our spiritual freedom with His own blood shed on Calvary. So ano pong pinambayad ni Kristo para maransom tayo? Walang iba po kundi ang kanyang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. And because of this redemption, we were turned from unqualified to qualified, from sinners to heirs. We were delivered from the subjugation to adoption, from darkness to light. That's what Jesus Christ has done. Mga kapatid, ganun kalalim ito. No? And in response to this great blessing, paano po tayo tutugon sa napakalaking pagpapalang ito? Now tell me, kapatid, will you just thank the Lord? Simply thank the Lord? Understanding all this, will you just say, okay, thank you. Thank you. Thank you. No? Or you will be thanking the Lord joyfully. Joyously. So, we give value to the salvation we receive. Okay? The forgiveness that we received because it was too costly for the one who gave it to us. Kaya kapag may mga pagkakataon po na tayo po'y pinipersecute, tayo po'y
winawasak, sinisiraan, pinapahirapan ng mundong ito, mga kapatid, you have to remember, wala sa katiting noon ang dinanas ni Kristo para sa ating lahat. It was costly for Him. It was too costly for Him. So kung nagagawa po natin pahalagahan yung mga simpleng temporal na bagay, ingat na ingat tayo sa ating mga bahay, sa ating mga sasakyan, ingat na ingat tayo sa ating mga cellphone, sa ating mga plasma TV, diba? Ingat na ingat tayo sa ating mga furniture, mga kapatid. If we value that so much, how much more yung ating mga relasyon sa Diyos, yung ating relasyon sa Diyos, yung ating relasyon sa ating manunubos. Sa paanong paraan po natin pahahalagahan itong kaligtasang ito, itong katubusang ito? We do it by offering our bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God, and walking according to our position in Christ. Ephesians 5:8-11, sabi po, "For at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of light is found in all that is good and right and true. And try to discern what is pleasing to the Lord. Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them." So bilang mga tinubos ng Diyos, bilang mga dineliver from darkness to light, tayo po ay tinawag ng Diyos na lumakad sa kaliwanagan. As children of light, yun po ang ating main citizenship ngayon. We are citizens of His kingdom, citizens of heaven. Yun po ang ating identity. At yung ating paglakad bilang mga Kristiyano po, bagamat hindi po tayo perpekto, tayo po ay nagnanais na mamuhay ng tapat sa Diyos, nagnanais na mamuhay ng naaayon sa ating panawagan, ng naaayon sa ating katubusan. Our walk is expected to show evidence for that salvation that we have received, for that redemption that we have received. So we live for what is good, what is right, and what is true. Ang mabuti, ang tama, ang katotohanan. And to live our lives in a way pleasing to the Lord. Sinisika po natin na mamuhay na nagbibigay katuwaan sa Diyos. We turn away from darkness because we are no longer subjects of it. So kung ikaw ay Kristiyano, you are no longer a prisoner of that jail. You no longer belong to that prison, mga kapatid. The Lord has delivered you from that power of darkness. So we turn away from darkness and we are to expose that darkness. Now tapusin po natin ito sa isang napakagandang awit, Psalm 107, 1-2. Ang sabi po, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from trouble." So we are to constantly worship and praise God for the great redemption that we have in Christ. Kapatid, kung ikaw ay napunta lang dito, I suppose, isa sa mga miyembro namin, isa sa mga kapatiran namin ay nagpadala sa iyo ng link, asking you, requesting you, asking your favor to listen to me. At this point, mga kapatid, kung ikaw ay nanatili dyan, na nakikinig sa akin, gusto ko sabihin sa iyo, kapatid, hindi ka man namin kilala, pero kilalang-kilala ka ng Diyos. At bahagi sa plano ng Diyos na marinig mo kung anong ginawa niya para sa iyo. And this is your chance, kapatid. Ito ang pagkakataon mo, you have been living your life in slavery. You have been living your lives enslaved to sin, thinking that you will be happy through temporal matters, through temporal material things. Mga kapatid, if you can hear me now, only Jesus Christ can fill you. Jesus Christ can redeem you. Right now, right at this very moment. Kung paanong tinubos niya ang makasalanan, magnanakaw, na napako sa krus sa kanyang kanan, kaya ka rin niyang tubusin at nais ka niyang tubusin ngayon na. Ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya, tanggapin mo na siya lang ang tanging manunubos na pwede mong asahan sa iyong buhay. Wala nang iba. You can never find salvation in your good works because the standard of God is too high. You cannot achieve it.
Only Jesus Christ can achieve that standard, and He did so in your behalf. Inabot niya ang standard ng Diyos para sa iyo, to make sure that you will enjoy His fellowship forever and ever. So you have to choose between that prison and the kingdom of Christ, where you are a child, a citizen, and an heir. And I pray you make the wise choice today. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Thank you for deepening our understanding. Salamat po, Panginoon, dahil tinuruan mo kami, Panginoon, kung ano talagang ibig sabihin ng aming katubusan. Kung anong kinailangan mong danasin, kung anong kinailangan mong gawin para lang kami mapatawad, para lang kami, Panginoon, ay magkaroon ng panibagong katayuan, estado sa harapan ng Diyos. Para lang magkaroon kami ng kakayahan, karapatan na humakbang patungo sa trono ng habag ng Diyos. Para matawag kaming anak, para maging tagapagmana kami ng Diyos. Para mabuhay kami ng panghabang panahon na hindi nagwawakas kasama si Kristo. Lord, thank you for letting us know, letting us understand how deep this gospel is and how deep this love is. Sometimes, Lord God, we tend to just ignore the depth of your love towards us. Madalas po, Panginoon, nababaliwala namin ang akala namin, Lord God, ito'y isang napakasimpleng bagay, but it's not. It is not free, it is not cheap. You have paid the price for this forgiveness. You have redeemed us with your life. You have redeemed us with your blood. And for that, we are thankful. For that, we are thankful. And I pray, Lord, for every person, Lord God, na maaring napadaan lang sa aming page, sa aming A Blessed Church page. And this is the first time, Lord, na kanilang narinig ang iyong mensahe patungkol sa kaligtasan na nais mo, Panginoon, para sa kanila. Patungkol sa kapatawaran, Panginoon, na nais mong ipahayag sa kanila. Lord, we thank them for staying. And I pray, Lord God, for their hearts to be captivated by your message today. Sila po ay hipuin mo, Panginoon, hawakan mo, yakapin mo. Kailangan ka po nila, Panginoon. And their lives will be miserable without you. Redeem them, O God. Save them, O God. Forgive them, O God. Though we are undeserving, Lord God, you have qualified us. Thank you, Lord, for declaring us righteous in Christ. We give you all glory and praise, O God, in the mighty name of Jesus alone. Amen. Amen. Your glorious cause, O God, engages our hearts. Let Jesus Christ be known wherever we are. We ask not for ourselves, but for your renown. The cross has saved us, so we pray. Your kingdom come, let your kingdom come, let your will be done, so that everyone might know your name. Let your song be heard everywhere on earth, till your sovereign work on earth is done. Let your kingdom come. Give us your strength, O God, and courage to speak. Perform your wondrous deeds
to those who are weak. Lord, use us as you want, whatever the test. By grace we preach your gospel till our dying breath. Let your kingdom come, let your will be done, so that everyone might know your name. Let your song be heard everywhere on earth, till your sovereign work on earth is done. Let your kingdom come. Let your song be heard everywhere on earth, till your sovereign work on earth is done. Let your kingdom come, let your will be done, so that everyone might know your name. Let your song be heard everywhere on earth, till your sovereign work on earth is done. Let your kingdom come. Mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng mga pagpapalang nagmumula lamang po sa ating Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon at manatili po tayo sa ilang mahahalagang announcements.